Attorney Karen Jimeno. In this special episode of At the Forefront, we'll be speaking with a special guest, multi-talented celebrity Willie Revillame, who's making a comeback with his new game show, Willionario. Good morning, Willie. And I'm looking forward to this part 2 of the interview kasi we're going to talk about your personal life. So let's start. Wala ka daw ba talagang bisyo? Yun ang sinasabi sa akin, hindi ka raw umiinom, hindi ka nagsisagarilyo. Wala ka talagang bisyo sa buhay? Yes, hindi ako uminom, never pa ako nanigarilyo, at never ako nagmarijuana, never ako nag-drug sa buhay ko. I don't know, ayaw ko eh. Ayaw ng katawan ko, ayaw ng isip ko. Kahit nung mas bata ka? Never. Kahit naging drummer ako. Oo. Nung drummer ako, during that time, pag break namin, yung mga kasama ko, alam ko, may ginagawa silang illegal, no? Pero hindi ako nakiya. Hindi naman nila ako pinipilit. But Willie, bakit merong kumalat dati na chismis na nalulung ka raw sa sugal? Saan ang galing yung ganong type of chismis at kwento? Hindi ako nalulon sa sugal. Nagsugal ako. You know, pero na-control ko naman. Kasi noong time na yun, break ko eh. Parang 2 years ako walang ginagawa, walang TV show. Yes, totoo naman yun. Naglibang ako eh. Para bang lahat ng pinaghirapan kong, parang yung pera na, gusto ko libangin ko naman. Kasi talaga ang sugal, nandyan yan eh. Nasa sa tao yan. Parang kung nalululong ka na at sa tingin mo medyo iba na, ikaw na mismo isang araw, ayoko na to. Pero hindi naman totoo na milyon-milyon daw yung natatalo sa'yo. Ano yung pinakamalaking natalo mo in one night? No, totoo yun. Totoo talagang mga... Malaki natalo ko. Yung mga na-invest ko. Hindi ako magsisinungaling. Ako ang taong, kaya nayayabangan ng tao sa akin kasi sinabi ko ito eh. Kaya sila na nagsasabi, yabang yan. Kasi you know, sometimes when you say the truth, ang tingin nila mayabang ka. But that is the truth. Hindi ako magsisinungaling eh. More than 1 billion ang natalo ko sa casino. 1 billion? Sayang naman. Hindi Paano naman. mo na... Hindi, for you hindi. Hindi. You know why? Oo. Learning yan sa akin. Anong natutunan Whatever mo it from is, that 1 billion, 2 experience? billion, 3 billion, na talagang hindi ka mananalo. Kaya So dapat, totoo yun, the house always wins. hindi ka mananalo. Why? Kasi talagang hindi ka titigil eh. Kaya dapat, mag-raffle game ka lang, mag-willionaryo ka lang. Oo, yung mga Kasi tika doon, 20 pesos lang per ganun draw. lang dapat, Oo. doon talaga. Pag pumunta ka doon, medyo, doon na, doon ka na matutulog, Ano doon na yung lahat. wake-up call sa'yo para mapatigil ka nun sa pagsugal? Alam mo one time, tinuwagan ako ni Attorney Boy Reyno. Hello, Willie. Sabi niya, alam mo, parang kapatid na kita, kinausap niya ako ng personal. Pwede ba tayo mag-lunch? Alam mo, sabi ko, alam ko naman, ikaw ay nagkakasino, sayang ang pinaghirapan mo. Willie, bumalik ka na, kakasapin ko ang GMA, kakasapin ko ang tawag niya kami sa Dawson, si Henry, at bumalik ka na, magpasaya ka na ulit ang tao. Stop mo na yan. And then, isa yung parang tatay ko yan. Ano naman, isa pa nakapagpigil sa akin. Sabi niya sa akin, hindi ka zero. Marami kang properties. Hindi ka pa nalululon, Willie. Huwag mong hintayin na mawala lahat yan. Stop that. And then, sabi niya, I'll talk to GMA. At pagkatapos yan, kalimutan mo na yan, bumalik ka na sa TV. So, yan, ganon. Kaya ngayon, natutunan ko to. Kaya ngayon, napag-aralan ko to. So, gusto ko, di ba, itong nangyayari sa buhay ko ngayon. I wanna share the blessings. Kung maging successful talaga to, tutulungan ko talaga ang Pilipinas. So yung Willionario is a way for you para ma-experience naman tao yung pagkakataon na kumita, yumaman, pag swinerte sila, pero hindi yung parang gambling na It's a raffle game. sila or Hindi ka nagagamble hindi ng mawawala bawat yung minuto. pinagkakitaan mo at Oo, pinaghirapan di ba? mo. What is 60 pesos? Oo. Eh kung manalo ka ng 1 million, hindi ba? Kasi, parang yun ang ano ko, take ko dyan. Yung pera kasi, kikitain ulit yan eh. It's a good thing hindi ako nagkasakit. Yeah. Eh, meron kang 10 billion, pero may cancer. Hindi naman, yes. Naghihirap na ako sa buhay, may sakit ako ng grabe. So, baliwala lahat yan. And Willie, ano yung natutunan mo from your background? Nabanggit mo na ikaw mismo galing ka rin sa hirap. So, how has that affected yung outlook mo, pananaw mo sa buhay? Well, ako, for me, dapat hindi ka gumagawa ng illegal in life. Pag nag-illegal ka, you're in trouble. Kalahati na ng katawan mo nasa bigid na ng delikadong buhay. Kasi pag wala kang ginagawa masama, very frank eh. At hindi ka makahiyang ipakita yung yaman mo? Well, isa yun. Pero hindi mo naman dapat ipakita na siguro kasi sa hirap ng buhay ngayon. Pero alam naman nila yan. Basta ako, alam ng Diyos, alam ng mga anak ko, mga kaibigan ko, I don't drink, I don't smoke, never ako nag-drugs.
hindi ako nag-i-illegal sa buhay. Wala akong pinasukan na ikasasama ako ng pamilya. Kababa din yung mga magiging apo ko. Yung rebellion yan, ay, naku, pag nanakaw yan, kasama sa ganito yan. Ay, walang kwentang tao yan. Ako, papakitan. Hindi ba kawawa naman yung mga lahi na maiiwan ko? So, hindi ba, iingatan mo rin yun eh. Hindi ba? Bakit natin mahal si Dr. Sherrizal? Naging bayani natin eh. Hindi ba? But with the way your lifestyle is now, napakaswerte mo dahil yung pinaghirapan mo, talagang gumanda yung buhay mo. And right now, we're in your penthouse. Nandito tayo sa Will Tower. Pero meron ka ring, nakita ko dito sa picture sa likod natin, meron kang private plane, meron kang mga helicopters, meron kang yate. So, how do you raise your kids para hindi maging entitled? Para sa kanila naman, alam nila na yung buhay pwedeng napakahirap katulad ng pinanggalingan mo. Well, hindi sila spoiled sa akin. Very strict ako sa kanila. Ang sinasabi ko, hindi ito inyo. Maaaring pag wala na ako, sa kanyo lang pwedeng pakilaman to. Right now, ito pinaghirapan ko. Kasi hindi ko naman sila lahat talaga nakasama sa buhay ko. So lahat ng ito through my blood, sweat, and tears. Alam nila yon. Alam nila yon. And there was a time nga si Mary, yung anak ko, hindi kami masyado nagte-textan niya. Pag nagte-text niya, niloloko-loko lang. Meron siyang some text sa akin. Sabi na, pa, nahiya akong sabihin ko sa ito. Pero first time ko lang magsasabi sa inyo ganito. I'm really so proud of you. Sa mga naglalabasan ngayon na, di ba, yung mga nangyayari sa Pilipinas, nakawan. So, hindi kami naging nipo. Nipo ba? Nag-nepo baby. Nepo ba yun? Nepo babies na hindi kami naging gano'n, hindi ko sila gini-spoil. Sabi ko sa kanila, hindi inyo to, pinaghirapan ko to. Pero pag nawala ako, pag-ingatan nyo to. Kasi pinaghirapan ko to. Who would ever think magkakaroon ako ng Will Tower? Yes. Hindi ko in-expect magkaroon ako, di ba? Will Production, Will Network. Diba? Sa kayong pangalan ko nakadikit sa Panginoon Diyos. Kaya ako am blessed. God's will. God's will. So, totoo pala na religious ka? Kasi may mga nagsabi sa akin, pero parang hindi mo makapaniwala. Nagba-Bible ka raw every morning bago lumabas ng kwarto. So, you're really religious. Talagang personal ako sa Diyos. Before I sleep, ay nakakap ko yung Bible at humingi ako ng tawad. At sabi ko, bukas sana makapagpasaya kami. Iyon lang. I talk to God as parang talagang tatay ko. So, it's a personal relationship. Siya, ingatan niyo aking mga anak, kami, huwag ako magkasakit kasi pag nagkasakit ako, gawin niyo akong tulay sa ating mga kababayan mahirap, ang buhay, yung malulungkot, makapagpasaya lang ako. Kasi talagang hard work, hardship yung buhay ko. So, parang itong lahat ng ito, yung pag being religious, personal yan pumunta ka sa simbahan, tapos may ginagawa kang hindi maganda. Oo. Hindi ba? So you can say na hindi ka hypocrite. Talagang you have a personal relationship with God. Pero you can say na ina-apply mo sa buhay mo ang maging mabuting tao. Sabi ko lang, lagi niyo akong gagabayan sa araw-araw. Bukas another day, huwag niyo akong pababayaan. Sana makapagpasaya kami sa show. Yung prayers ko, yun eh. It's more of yung para sa tao. Alam mo ang happiness ko, attorney, yung makita ko yung taong masaya. Saka, hindi ako madamot. I heard that, na hindi generous ka daw. So, totoong generous ka po. Hindi lang yun. Gusto ko yung sinashare kong blessings ko. Lahat. So, sa akin ito material, balo wala ito sa akin. So, we have to admit, iba yung perception ng public sa'yo. Kaya kahit ako, before going into this interview, I had other perceptions that I hear from people, lalo na nung tumakbo ka, napaka-negative ng ibang mga bashers. So, kung family man ka at wala kang bisyo, bakit na chichismis din na babaero ka? Hindi na ngayon, matanda na ako eh. So dati naman. Hindi, I was a drummer. Siyempre, pag drummer ka, marami kang mga attraction, no? And then, alam mo naman sa showbiz, marami din naman yung mga temptations, di ba? So, wala naman akong asawa eh. So, Never di ka ba? po bang nag-asawa? Dalawang beses ako kinasal. Una Okay. si Princess Ponsalan. We got annulled. Siya yun, napakabait niyan. And then yung pangalawa, yung aking bunsong anak, siya yung mother, no? We got married and then annulled din kami. So now, I'm really single. Wala akong relationship now. Ako lang mag-isa. After the show, nandito lang ako sa bahay. Ayaw mo nang mag-move on or magkaroon pa ng girlfriend or... Well, sa ngayon, hindi ako lumalabas eh. Actually, hindi ako lumalabas eh. Wala akong nami-meet, hindi ako nagde-date. Kanina pa tayo magkasama, may nakita ka bang ka-text ko? Oo nga po, wala. Di ba? Di ba? Wala. Saka hindi ako magsisa. Siyempre, pag may girlfriend ka, dapat pinapaalam mo.
Hindi na uso tinatago mo yan eh. Pag may tatago, kawawa talagang naman. work kayo. Sa ngayon, eto, gusto ko maging successful to. Eh, darating naman yan eh. Hindi mo masabi. Let's say, may makita ka sa isang lugar, di ba, na darating yan eh. Saka kailangan maramdaman mo eh. Ang feelings is puso eh. Hindi naman puro ganda lang yan eh. Siyempre, pag nami-meet mo lang, maganda, tapos medyo iba yung personality at ugali, nata-turn off ka eh. Pero kahit na hindi naman ganun kaganda, nag-i-enjoy ka sa company, siyempre yun ang gusto mong kasama. And I've been there, di ba? Ang dami ko nang nakasama, may naka-live-in, meron na akong napangasawa, nahiwalay. Galing na ako lahat. Gusto ko this time yung kakasama ko na doon sa success ng buhay ko. So hindi pa pala sarado ang isip mo Hindi, kasi in the future? mahirap naman eh, di ba? Oo. Mahirap. Kaya ngayon kanta ko, buksan mo, papasukin ako, di ba? Oh, Bagay yun. palalo na Oo, ngayon, di ba? trending pa. Well, Willie, when it comes to yung mga kumalat sa'yo na masasamang chismis, ano ang pinaka hindi totoo? In your Lahat naman opinion? hindi totoo eh. Eh, alam mo, Oo. ako I don't read sa mga Instagram. Hindi ako nababasa ng negative sa Facebook. Bawal sa amin dito yan. So All even the nung page. height kasadsadan ng 2025 campaign, hindi ka nagbabasa. Kasi yun ang talagang kasadsadan Kasi alam nila mo, bashing. attorney, lahat naman kasi yun hindi totoo eh. Ang masakit dyan, ang sinasabi nila, puro ka mabuti, pero walang yaka pala. I think ang pinaka-importante dito, alam mo yung totoo at hindi. That's politics. Kahit na So you napakabait knew mo what na. you were getting into. Nung tumakbo ka, handa ka po nun na mabash at magkaroon ng kung ano-anong negative things that will be said about you. Tumakbo ka o hindi, binabash ka. Diba? May gumawa ka ng mabuti, binabash ka. Di ba? Kahit na sinong tao dito sa mundo, binabash. Di ba? So, di ba? Wala kang magagawa dyan. Paano mo i-handle yan? Ba't ka magpapa-apekto dyan? Di ba? Bayaan mo sila i-bash nyo ako ng umaga, tanghali, gabi. Okay ang buhay ko. Nakakakain ako ng panahon na gusto kong kumain. Wala akong sakit. Okay ang pamilya ko. Eh kung binabash ka tapos, di ba? Lahat ng ito nararamdaman, puro problema. Yan, mas masakit yun. Hindi ako na-apektuhan sa bashing. Sige, magsawa sila mag-bash sa akin. Basta alam ng aking mga anak, alam ng aking kasambahay, mga kaibigan ko, at buong staff ko ng Willionario kung gaano ako sa kanila at sino ako para sa kanila. So talagang for you, yung kahit na kasadsadan po ng election, campaign, hindi ka na-affect ng mga any of the negativity. Ang kinalulungkot ko lang, nung hindi ako pumasok, parang gusto ko talagang tumulong. Sabi nila, wala akong alam. Di ba? Sabi nila, ano gagawin ko sa Senado? Sabi nila, di ba, mag-i-hepe-puray lang ako doon. Eh, ang gusto nila yung marunong, magaling. Ayan, ninakawan tayo na magagaling at marunong. So may Yun ang gusto balak nyo, eh. po ba kayong tumakbo for 2028? But before you answer this question, we'll have to take a short break. At the forefront, we'll be right back. Welcome back at the forefront, and we're still talking to Mr. Willie Revillame. Willie, given what happened in the 2025 elections, at sabi mo gusto mong makatulong, but ngayon siguro dahil sa visibility mo with Willionario, marami naman magtatanong ulit na baka may balak kang tumakbo sa 2028. Do you have plans to run for Senate or higher office in 2028? Basta gusto ko makatulong. Kung tatakbo man ako, gusto ko, sigurado lang mananalo. Kasi, frustrating eh. Diba ha? I'm so blessed. To be honest with you, yung losing ko is winning for me. Why? Kasi kung nanalo ko, isipin mo yung nangyayari ngayon. Hindi tayo makaangat eh. Why? Magkaaway yung Presidente at Vice President. Ang Congress at Senado hindi nagkakasundo. Ano gagawin ko doon? Kung nanalo ako, kanina ako kakampi. Dito ba o dito? Oh, that's a good question. Did you run independent Yes, in 2025? independent ako. So, kanino ka nga kakampi kung ganun? Pag tatakbo ka, hindi ka kakampi sa Presidente, sa Vice President, o kahit kanino. Dapat nakakampi mo ang sambayan ng Pilipino. So Magsaserve ka for kung them, eh. sakaling nasa Senate ka po ngayon, would you have gone with the majority block nila Senator Tito Soto, who's now the Senate President, or with Senator Cheese Escudero? I'm sure marami ka pong kaibigan on both sides. Basta doon ako sa tama. Kung sino yung tama, sino yung mga grupong sa tingin ko honest, na walang masamang intention, yun nakakampihan ko. Ang kakampihan ko dito yung tama. Ang kakampihan ko dito yung public service talaga, public servant. Hindi it's about politics.
Kung nanalo ako, let's say nandun ako ngayon. Kakausapin ka ng grupong to. Pag hindi mo to napagbigyan, dito ka, kaaway mo na to eh. Oo nga. Ganun How will you navigate that? And I will not do that. Basta sabihin ko sa kanila, basta doon ako sa tama. Kung may nakikita ako mali sa inyo at nakikita ko mali kayo, I'll do it on my own. Tatakbo ako hindi para kay Presidente, kay Vice President, o kahit na sino kaibigan sila. Tatakbo ako para sa taong Pilipino. Silang bumoto sa akin, hindi ito mga ito. Na ngayon nagsasuffer, bakit? Walang unity eh. Walang pagkakaisa. Kawawa tayo, 17 trillion ang utang natin. Kailan pa tayo aangat sa buhay? Bakit nagkakasundo sa Amerika? Kasi hindi makalaban ng Presidente at Vice President. Paano kayo So dapat baguhin ba natin yung sistema natin na parang Dapat baguhin. bi-party, Ilang two-party bilyon ang ninakaw. Sino hindi mo ba babaguhin yung nangyayari ito? nga. It's So, about time. doon sa na-expose sa flood control, kanino ka mga nagulat na nadawit? May mga kilala ka ba na nasama doon sa flood control issue? Well, may mga kaibigan, siyempre malungkot kung yun ay totoo, no? Pero for me, siyempre ikaw naman na accountable dyan. Sabi nila, ba't ka nagbabayad ng 63 million sa tax mo 2012, baby? Ba't ka nagbabayad ng ganyan kalaki? Nagbayad ka 63 million in taxes. That's Tapos, 2012. And then 9, 11, 15, monthly yan, ha? Yan, ito, yearly. At sabi ko sa kanila, huwag niyo akong turuan. Sila accountable dyan. Pag niloko ko BIR, maya't maya puro kaso ko dyan. So, ba't ko gagawin yun? Di gagawin ko yung tama at legal. O ngayon, wala akong kaso. Why? Kasi sinunod ko yung batas eh. Eh sila, sinuway nila yung batas. O ngayon, asan sila ngayon? Ang ibig ko sabihin, masakit. Maaaring may kaibigan ka doon, mababait, at tulungan ka rin yan. Kaya lang, sila ang gumawa niyan eh. At sila lang nakakaalam yan kung tama at mali ang ginawa nila. Kaya ako, wala sila masasabi sa what I have, talagang sabi ko nga, isang mikropono lang to. pero Willie, you already have a large following at napaka-successful mo na financially and career-wise. Bakit mo pagugustuhin pumasok sa politika? Ngayong nakita mo na napakadaming risks involved and nagkaroon na rin ng perception yung public na parang napaka-negative at yung mga pinagdududahan yung meron mong, kung may yaman ka, pagdududahan na just because namulat na yung mata ng mga tao na maraming nananakaw sa gobyerno. Hindi na ako pag-iisipan magnakaw. Kasi I'll be open. O, ito ang aking SALN. Ito ang aking pera. Okay, yung pinakamahirap na lugar, yun ang tutulungan ko. And I'll be open. Saka wala akong 20%, 15%. Pag nilapitan mo ako dyan, sabihin ko, wag mo kawawain ng bansa. Huwag natin lokohin yung mga tao. And I will be honest. Gusto ko talagang gumawa ng kabutihan. Sabi mo nga, I'm so blessed. Hindi ako naniniwala sa swerte. Naniniwala ako sa hard work. So Lahat for ng you, ito. it's all hard work. Oo, ang swerte, natutulog ako, paglabas ko, may 1 billion ako sa cash, na may pera ako dyan na namibigay. Yun ang swerte. Pero hard work to nang ginawa ko eh. At blessing to galing sa Panginoon Diyos. So how did you feel when you didn't make it in the election? Sinabi mo kanina, napaka-frustrating ng feeling. But you were rating so highly. I in was the number polls. 4, number 7. Yeah. So nagulat ka ba sa resulta? Ganun talaga eh. Maaring yung iba, ayaw ka manalo kasi, di ba, gusto nila mag-show ka. May mga reasons. Pero, So you think it's God's plan for you na hindi I ka think nanalo? so. Imagine mo kung nandun ako ngayon. Did you entertain the thought na nadaya ka? Madaya man ako, hindi ko na iniisip yun. Basta ako, wala akong bitterness, wala akong hatred. Dayain mo ako, problema mo na yan. Basta ako, maganda gagawin ko sa bansa. Ayaw nyo pa na ng taong malinis ang hangarin eh. Gusto nyo magaling, gusto nyo marunong. Ayan ang ginawa sa atin. Trilyon ang ninakaw sa atin. Yan ang mahirap eh. Binanatan ako ng mga nag-a-analyze ng politics. Mga politician ma-analyze doon. Ang tawag doon? Mga political analysts? Yan. Wala silang ginawa kundi kutsain ako. Ano alam mo dyan? Hindi ba, bobo naman, yan. Yun mga marunong na gusto nyong suportahan, ayan. 1 trilyon ang tinakaw sa atin. Ayaw nyo na may maganda. Sabi nila, puro puso. Nanggagaling sa puso ang pagmamahal. Nandito ang pag-iisip ng kawalangyaan para sa akin. So one of the things that was criticized about you during the 2025 election is nung tinanong ka raw kung anong platform mo, sinabi mo raw na iisipin mo na lang after mo manalo. Kung tatanungin ka ngayon what your platform is, what is it? O, kita mo, hindi sila nag-iisip. Sila hindi nag-iisip. Nung tinanong ako dyan, sabi ko, wala pa. Bakit? Gusto ko malaman kung ano na ba yung mga ginawang bill sa Senado.
Baka gagawa ako ng bill, meron na pala. Eh, di ba lang importante? Kahirapan, kalusugan, di ba? Trabaho. Yung tatlong yun ang basic na kailangan ng ano. Kailangan may trabaho ka. Bakit? Para mabigyan mo ng gandang buhay ang pamilya mo at mapag-aral mo ang iyong pamilya at mga anak. Anong pinaka-importante? Kalusugan. Eh kung may sakit ka, paano ka magtatrabaho? Those are the basic things na dapat nalalaman ng bawat Pilipino. Yan ang sinasabi ko. Sabi niyo, wala akong alam. Eh talaga naman wala pa akong alam dahil papasok pa lang ako sa Senado. Aalamin ko ano yung mga ginawa na magagaling na senador before. Na magagandang bills, na magagandang plano sa bansa. Eh baka magaganda na, ba't ko pa pakialaman? So, ipagagawa mo na lang ulit yun. Una para sa akin, kalusugan eh. Di ba? Trabaho. At siyempre kinabukasan ng pamilya mo. Yung pag-aaral. Yan ang basic na kailangan ng bawat Pilipino. Yan ang nakakalimutan ng gobyerno. Hindi ba? Ano na yung... Hindi ka ba natatakot na ba't ganun? Ang nangyayari sa atin ngayon? Tapos makikita, wala ka, lahat ng news, panoodin mo, kahit kayo, pinapanood ko yung agenda nyo. Ano na panood ko sa inyo? Pinatay, flood control, puro bad news na lang. Kumakain ng buong pamilya mo, yung mapanonoodin mo? At that time, marami nga kayo sa akin news na fake news eh. Well, at least ngayon, nakaklarify niyo po Sinabi nyo, lahat. kami ni Antonio ko, bumili ng bahay ko, magkaaway. Eh, napakabait sa akin ng tao yun. Parang tatay ko na. So, hindi kayo magkaaway? Napakabait sa akin nun. Tapos, naisulat pa, yung bilyonaryo na naman, na wala nang channel na kumukuha sa akin. Inuhanta lang, napaka-close ko kay MVP na inaalagaan ka. Meron pang isa, naghihirap na raw ako. Di ba? Hindi ko alam kung kailangan ganon para maka-attract na ano. Ano pa? Marami kayong gusto mo, pakita mo yun. I-recall mo yun. Okay? Tapos meron pa. Marami pa ang mga sulat na naghihirap o ng channel na may gusto. Tapos kung ano-ano. Pero may nadinig ba kayo sa akin? Why? Kasi hindi totoo eh. Hindi ako affected eh. So, pagka po merong kayong naririnig na balita or chismis na hindi totoo, you choose to be quiet. Hindi kayo yung type na nagsasalita. Eh, ba't ka ma-apekto? Hindi nga totoo. Hindi pagtatawanan mo na lang, ang daming fake news ngayon. Pinababayaan ko na sila. Ang ganda nga eh, Noah. Actually, congratulations. Ang ganda ng feedback ng bilyonaryo. Pinapanood ko yung agenda, pinapanood ko yung news nyo. Yan, it's a good thing nag-meet tayo. Napapanood kita. Oo, nai-interview mo, nakikita ko. So, it's a good thing na nakapag-usap tayo. So, ang importante sa buhay at sa mundo, totoo lahat ng sasabihin mo. Kasi kahit na Panginoon Diyos, hindi ka pababayaan niya pag hindi ka walang niyang tao at sinungaling. At ngayon po, narinig namin at least yung katotohanan straight from you, lalo na sa lahat ng mga issues na naibato sa inyo in the past. Marami pa. Gusto mo, tanongin, ba't ako nagagalit sa show? Kulang, nakalimutan mo yun. Oo, actually, meron ako narinig na sige, sabihin mo mahirap na. ka raw katrabaho, naninigaw ka raw, or Kung mahirap nagagalit ka sa show. Kung mahirap akong katrabaho, bakit marami akong staff? Bakit nandito lahat yan? Bakit masaya-masaya sila lahat? Simple lang to. Papaalala ko lang sa'yo, marami na ako pinagdaanan na noontime show. May mga nagbuwis ng buhay sa programa ko. So, hindi ko ba siya iingatan? Sa lahat to, para maintindihan nyo to, mayabang na naman yung Willie na yan. Sabihin nyo, bastion na ako. Pero gagawin ko lahat yung tama. At gagawin ko yung hindi kami makakasakit. At gagawin ko yung mali ang gagawin namin. Hindi na dapat ginagawa yun. Sabihin nyo na kung gusto nyo sa akin. Pag ikaw, hindi ka nag-rate, tatanggalin ka ng estasyon. O, ano dapat mong gawin? Di alagaan mo yung programa mo. Turuan mo ng tamang staff mo. Pagandahin mo yung show mo. 110% dapat nakafocus ka. You have to discipline them. 1 minute late, pinauwi ko yan. Why? Hindi naman late ang sweldo nila eh. Late ba sweldo mo? Saka bakit naman late? Eh, yung mga janitor galing Batangas, galing Pangasinan, pumapasok ng on time. Eh, ang kinikita nun eh, ano lang naman? Minimum. Kung kumikita kayo dito, 2,000, 5,000 a day. Bigyan mo na importansya. Kung mahal mo ang pamilya mo, mas mahal mo ang trabaho mo. Dahil yung trabaho yan na magbibigay ng magandang buhay sa pamilya mo. For me, itong programang ito, itong pinagdaanan ko lang, kaya ako nagagalit, ni-rehearse bago mag-show. Tinuro na bago mag-show. Magkakamali ka pa. Ibig sabihin, hindi ka nakafocus. Ibig sabihin, hindi mo gusto yung ginagawa mo. Kung mahirap akong katrabaho, I can do it on my own. Kahit mag-iPhone lang ako. Eh, ganun eh. Di ba? Ganun lang. Ayaw mo ba na maganda ang programa mo? Mabait ako sa'yo, stop ko. Pero hindi ka naman nagre-rate. Di sandali na tayo magsasama-sama.
So, yung reality talaga. At That's sa reality. yung binibigay mo na todo, you expect the same work ethic. 110% dapat perfect ang show mo. Why? Kailangan ng tao yung magandang programa. Kailangan. Imagine mo, 20 years ago, buksan mo, papasukin ako that song, dito ka mo. Ngayon lang nag-hit. Eh kung di namin ginawa 20 years ago yun, at ngayon, hindi mag-hit yun. I mean, you know, yung ganung bagay, pinag-aralan namin yun. Basta ako, simple lang. Hindi ako magsisinungaling sa inyo. Ano meron ako, hindi ko ito ninakaw. Wala ko nilapitan na kahit sinong politiko. What I have, Panginoon Diyos lang. Maraming taong tumulong sa akin, iangat ako at i-advisean ako na nakikinig ako. So for me, ang importante, ikaw dapat totoo ka sa sarili mo. Di ba? So, May Willie, takot ka sa since Diyos. diretso ka sumagot, ano ang decision mo na for 2028? Would you say na open ka pang tumakbo or aantayin mo pag sinabi, aantayin mo kung may chance ka talaga that could be Kasi mahirap mag-decision 3 years ngayon. after? I'm just starting with Leonario. Mahirap mag-decision ngayon. Kasi pag nasa gobyerno ka, yung mga na-involve na yan sa sinasabi mong pagnanakaw, kung ginawa nilang kabutihan yan, ang daming magandang buhay ng tao, Pilipino. Kung di nila nilako ang pera at itinulong nila yan sa mga mahirap, walang ganyan na ganyan kahirap. Marami kang napasayang pamilya. Eh ang kaso, ang inisip nila sarili nila. Pamilya, o ngayon, what happened? Ikaw mananagot talaga sa ginagawa mo mali. Ikaw pa rin eh. Then at the end of the day, ikaw pa rin na magdidesisyon sa buhay mo. Kung tama o mali ang gagawin mo. So you're in favor na dapat may makulong doon sa mga nagkasala or Pag nag-involve gumawa ka sa ng kasalanan fraud sa control? batas, dapat makulong ka. Basta gumawa ka. Eh kaya nga may batas eh. So kung di mo ikukulong yan, paano? Ba't may batas pa tayo? So susundin natin ang batas. Thank you so much, Willie. And final words para doon sa mga nagsusuporta sa'yo kasi meron ka talagang following na hindi nawawala. Well, of course, hindi naman ito para sa akin. No? Thank you very much, Miss Karen, no, for this time. Wag niyo ho akong isipan na nagyayabang ako or nagagalit ako. No? Iniingatan ko ulit yung programa para sa inyo. Iniingatan ko itong mabuti na lalo pang lumaki, gumanda, naging successful, para mas marami mabigyan ng saya, ligaya, at mabigyan din ng pag-asa. Yun naman ang importante. Kahit na i-bash nyo na ako, sabihin nyo mayabang, eh hindi ko naman kayo niloloko. At hindi ko naman kayo ninanakawan. Ang importante, gagawa kami ng kabutihan. Kung ano man, pag-aloob sa akin ng Diyos sa ako dalhin, basta kabutihan ang gagawin ko. Basta yung mga taong nagmamahal sa akin, okay, magalala, mas mahal ko kayo. Yung mga hindi nagmamahal sa akin, darating yung panahon, mamahalin nyo rin ako. Oh, what a nice message. Maraming salamat po, Mr. Willie Revillame. Thank you, ma'am. so Thank much. you. Thank you. Mabuhay! Oo. Real heroes don't have to wear a cape. And public servants don't have to be a politician. Willie Revillame is living proof of that. And his shows consistently rate high because he gives his audience that thing which they badly need, which is hope. Be timely informed, be insightful of the news. I'm attorney Karen Jimeno. Always stay at the forefront.